Tatlong klase ng witness. Yan ang ating mga pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. This day we are talking about the three types of witness. So let's first define the word witness. Ang witness or isang saksi mga kaibigan ay tumutukoy sa isang tao na may nalalamang impormasyon tungkol sa isang kaso. Posibleng ang isang saksi ay isang taong nakarinig or nakakita ng isang pangyayari, partikular na ang isang krimen. Meron tayong tatlong klase ng witness. Ito ay ang eyewitness, expert witness, at ang character witness. Umpisahan natin sa tinatawag na eyewitness. Ang isang tao ay maaaring maging eyewitness kung nakita niya mismo ang isang pangyayari na may malaking kaugnayan sa isang kaso. Dapat ang isang eyewitness ay manindigan at sumumpa sa kanyang mga nakita na ito ay totoo at pawang mga katotohanan lamang ang kanyang mga sasabihin. Ang mga impormasyon na sasabihin ng isang eyewitness ay maaaring maging matibay na ebidensya sa isang kaso kung ito ay makukumpirma pagkatapos ng mga ilang pagtatanong sa korte. Pangalawa, isang tinatawag na mga expert witness. Ang isang tao ay maaaring maging expert witness kung sila ay may malalim na kaalaman at pag-aaral tungkol sa partikular na propesyon. Halimbawa nito mga kaibigan ay ang mga doctor, fingerprint examiner, ballisticians, document examiner, medical legal, or pathologist. Ang mga propesyon na ating nabanggit ay maaaring maging isang expert witness kung ang isang kaso na ilalapit sa kanila ay relevant sa kanilang mga propesyon. Halimbawa, ang mga basyo ng bala ng baril na natagpuan sa isang crime scene ay kokolektahin ng naka-assign na investigador upang ilapit ito sa mga ballisticians para mapag-aralan at makapagbigay sila ng mga impormasyon tungkol sa mga ebidensyang nakuha. Pwede din magbigay ng impormasyon ng mga documents examiner kung may involved na mga dokumento sa isang specific na kaso tulad ng falsification of documents. Tulad ng sa eyewitness, ang isang expert witness ay dapat din sumumpa sa kanyang mga bibitawang opinyon tungkol sa partikular na kaso. And last but not the least is ang tinatawag na character witness. Ang mga character witness ay mga taong pwedeng tumistigo sa reputasyon ng parehong partido. Ang mga impormasyong pwedeng sabihin ng mga character witness ay tungkol sa mga katangian at reputasyon ng isang tao at tungkol din sa kanilang mabubuti at masamang ugali. Karaniwan sa mga character witness ay mga taong nakakakilala sa isang biktima o sa nasasakdal at sa mga iba pang tao na kasangkot sa isang kaso. Siguro mga kaibigan ay dito na muna matatapos ang ating video at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay maraming salamat sa iyo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share and subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.